Ilang taong pinaghirapan ng mga bahay, tuluyan ng nagdaho. At ito na po yung continuation ng pagdemolish mga bahay. Napakabilis. Halos burado na itong kalagitnaan tapos dito naman sa may gilid. Natitira na lang dito sa may harap. Yung mga nakatira dito ay more than 35 years pala. Meron pa nga dito. 40 to 50 years pala. Ang itsura nito dati ay palayan lang. Mga nagtatanim lang. Kaunti lang yung mga bahay tapos gawa lang sa light materials. Pero ito kasi ilang beses nang nasunugan at ito yung pinakamatindi. So ngayon nakapag-decide na yung gagawin dito, magkakaroon na ng pabahay. Na yan ay yung mas maayos. Kaya naman agad na dinemolish na to at ngayon kiniklear na. Barangay Pinyahan. So ito na yung update natin sa ginagawang demolition ngayon sa one of the biggest slum dito sa Quezon City. Ito guys, sa puntang kwanto, Centris. All the way sa EDSA. So nung nakaraan, grabe ang bilis ng demolition, no? Halos yung gitna sa gitna ng residential area, ubos agad. Tingnan natin ngayon. So temporary dito muna yung iba naka-evacuate sa may bangketa. Ganoon din dito sa kabila. Temporary muna yung iba dito. Tingnan natin kung gaano kalaki na yung natibag. Yan guys, temporary. Sa kabilang side to. Buo pa rin pala yung mga bahay dito. Hindi pa nag-iba. Yung sa harap. Nakabakod pala agad dito. Siguro dito yung unang gagawin pabahay nila, no? Ito yung unang na-clear nila eh. Tapos meron pa natira dun sa kabila. Yung demolition ngayon, nandito na malapit sa kanto. Pau building to eh. So yung iba dito nag-self-volunteer na lang sa demolition. Naka-ready na agad yung mga ibebentang ito guys, yung mga kalakal. Naka-sort na. Sana yung gibahan dito na eh. Dito na? Ano sir? Doon po. May bahay kayo dito, sir? Opo. Hindi doon nila. Pero nagalit kanina yung kasamaan yung DPWH kapon na. Kasi ginigiba na yung bahay niya. Ay. Nandun pa yung gamit niya, no? Sa amin wala pa nito. Wala pa. Ano to na isang linggo daw, ubusin lahat ng bahay, tama ba? Opo, lahat. Yung ngayon plano ito muna gagawin. Ngayon hindi, dito ba yun? Di ba na, no? Ayaw pala dito. Naka-evacuate na lahat dito yung gamit nila. This is kabila. Kabila ito guys. That's yun eh. So update dito sa sitwasyon. Pero yung pigay, ang bilis pala. Kahapon lang, burado na dito yung sa may pader. So ito yung mga guys, so yung mga bebentangin sa kalakal. Bilis pala, burado na agad sa kabila. Anong Nay, yung demolition kagabi hanggang alas 5 lang ba? O pati gabi nag-demolish din sila? Pati rin. Pati gabi? Opo. So wala palang dito? Tuloy-tuloy pala? Walang pahinga-pahinga. Kaya
Bako walang pahinga. Opo, Mga, kahapon lang yan nagsimula hanggang gabi. Yung sabitan nila yun ano. mga ilang bako kagabi na kan? Mga 3. Dalawa yan, nandun isa. 2. Oo. Ayun, isa. Ayun, isa. So pati itong harap, ate, isasama din nila. Itong harap. Lahat yan. Lahat. Lahat na. Yan lang. So malapit na to sa Pau Building kabay na. Demolish na ngayon. Maintain yung bako para ganito yung mga bago. Ang Likod na nga lang ang PSA. yung harap na lang yung wala pa, no? Kasi may mga tao pa dyan, no? Ito. Grabe, ang bilis, no? Ay, mga buwan. Ilang taon na kayo dito, ate? Ako, 15 years. Pero yung iba dito, yung mga tinagal-tagal na talaga sila. Oo. 40 years na sila rito. 40 years na pala. Oo. Anong itsura nito dati, 15 years ago? Konti lang. Yung yung 1995 nasunog din to, pero pinayos lang din. Lahat doon sunog dati. Pero hindi pa ganun kadami yung bahay dati, Hindi 1995, pa, no? oo. Konti pa lang, no? Konti pa lang. Pero ngayon, sa dami ba naman 4,000 pamilya kami dito. Yung mga bahay dati parang gawa sa kahoy lang. Opo, gawa Tapos- lang po lahat sa kahoy-kahoy. Tapos ginawa lang konsemento dahil dun sa Opo, nasunugan, no? Opo. Yung iba, mga bagong gawa, yung iba, mga tubular pa. Yung iba, yung mga tubular. Mga Parang bago. yung sa isang bahay, ate, parang isang pamilya na lang, no? Pero no, kasi dumadami Hindi. sila, eh. Yung sa isang pamilya kasi may nangangupahan niya, may mga renter. Pinaparenta yung iba. Oo. Yung mga nagtatanong kung saan sila temporary na-evacuate mo na, yung iba dito, sa harap lang to ng kan, dinimolish ngayon, no? So ito yung sa Nia Road lang. Temporary nandito muna yung iba. Actually, nag-start na to yung mga ginagawa nilang mga temporary shelter nila nung nasunugan pa. Dito na nila ginagawa yan. So ngayon ito kabayan ang demolition dito. Itong harap na lang ang natitira. Pinakabungad. Nandito yung karamihan ngayon dito. Mas puno ngayon dito. Yan, tibag lahat to. So dito pala maraming mga nangangalakal ngayon. Lalo, nagmisto lang ko na, disyerto na. Ano guys, burado. Bilis. Kahapon lang ito nagsimula. Ito yung second day ng demolition at makikita mo na dito na sila sa gilid, no? Malapit sa mga gusali na. Talagang mabilisan dahil ayon sa mga LGU na taga QC, yung plano nga na gagawin nilang in-city vertical housing para sa mga pamilya na apektado dito sa devastating fire dito sa Nia Road. So itong ginagawa nila para mabilis, no, kasi pag na-clear na to, makakasimula agad sila sa construction. Itong gagawin nilang in-city vertical housing project ay para ma-assure itong mga pamilya ay ma-prioritize sila at mabigyan ng benepisyo from the housing na naiplano nilang i-build dito. Yung mga nakatira dito more than 40 years na yan, ganyang katagal na rin. So ilang administrasyon na yun naabutan nila dito. At alam nyo ba ng itsura nito dati? Bukid lang. Yung mga nagtatanim lang ng mga gulay, yung mga tinitinda, mga lettuce. Ganyan lang itsura nito dati. Tapos wala pa yung mga building na yan. So itong
gagawin naman nilang i-develop multi-story residential building yan dito sa area as part ng city in-city resettlement plan for the fire victims. So walang matatapon dito sa ibang lugar, although may mga in-offer din dito sa mga residente na mabigyan ng relocation sa Bulacan, pero ang karamihan ng gusto nila dito ay sa QC lang, kumbaga in-city. Kasi yung hanap buhay nila nandito, karamihan ito mga construction worker, mga driver, at yung mga anak nila dito nag-aaral. So gusto nila dito rin malipat, kaya yung iba nandito muna temporary sa may bangketa. Diyan sila nag-aantay. Oh.